Hello guys, kumusta? From George Bush Intercontinental Airport. Ayan, si AJ kasama ko doon. First time namin bumiyahe ng ganito kalayo na kaming dalawa lang. Usually nagka-camping na kami. Anyway, so mag-share ako sa inyo ng experience ko regarding sa flight na to. So kahapon stress ako kahapon. Ito para wala akong maistorbo. Stress ako kahapon, no? Bakit? Kasi kahapon 24 hours before your flight, no? Pwede ka na mag online check-in. AJ, can you watch your stuff? Pwede ka na mag online check-in. So tinatry ko mag online check-in, palagi nagfi-fail. Dinideny ako mag online check-in. Na-stuck ako dun sa hinihingan ako ng Philippine visa. So siguro makakatulong din to sa iba nating kababayan. So hindi mo siya pwedeng i-skip may ng visa. Tapos sinearch ko sa internet kasi alam ko, sabi ko American citizen, hindi kailangan ng visa papuntang Pilipinas Ito pala ang catch, within 30 days. Kasi more than 30 days kami. 7 weeks ba kami? 7 weeks kami or 8 weeks? 8 weeks ata kami. 8 weeks kami. So pag more than 30 days, dapat kailangan mo ng visa. Di nagpanik talaga, namutla ako. Sabi ko, saan ako maghahagilap ng visa? Bukas na yung alis ko. Tapos nag-search ako sa internet. Sabi ko, na kaya pupunta ako sa embassy dito. May embassy dito sa Houston Punta ako sa embassy sa umaga, hingi ako ng visa. Tapos lipad ako ng alas 2. 7 days pala bago ka mag-grant ng visa. Hindi ganun na makakuha ka lang. Tapos pwede rin na mag-apply ka online ng visa papuntang Pilipinas, online visa. Kaso ganun din, 7 to 14 days. So 1 to 2 weeks bago ka nila i-grant kahit online. Sabi ko, Diyos ko po. Pero buti na lang nag-appear yung yung isang article about the balikbayan program ng Philippines. Hindi ko alam yun kaya ito i-share ko sa inyo. Meron pala tayong balikbayan program. Talaga to si Jason, hindi inaalam Ang balikbayan program is pag dati kang Pilipino, tapos gusto mong pumunta ng Pilipinas, allowed ka 1 year, visa free, tax free, mga ganon. Okay, so mga specific countries lang yun, kasama na ng United States, syempre. So yun, sabi ko, yun na lang pag-asa ko, yun na lang magliligtas sa akin. Pero para just to be sure, tinawagan ko din yung Air Canada. So Air Canada ako Sabi ko, ganito, ganyan. Tapos sabi niya, kailangan ko daw mag-present ng documents. So yung anak ko, sabi niya kasi kailangan daw yung passport. Yung anak ko walang passport, wala siyang Philippine passport, dito siya pinanganak he cannot stay longer than 30 days. Sabi ko hindi, according, din-download ko nga yun tapos pinprint ko yung balikbayan program kahit spouse or child, automatic na yun. So kailangan na ng birth certificate. So nga daw, tinignan niya. Okay, so come today, buti na lang na-stress na ako kahapon or nalaman ko na yon. Kasi kung imagine niyo kung nagpunta ako ng airport tapos hanapan nila ako ng birth certificate, hinapan nila ako ng Philippine passport, uuwi talaga kami agad. Uuwi kami agad tapos balik uli, di ba? Ganun na mangyayari. Kaya yun, salamat na rin ako at nalaman ko kahapon. So keep in mind guys, kung nagpalit kayo ng citizenship at uuwi kayo ng Pilipinas, 30 days lang ang allowed na visa free. After 30 days may kailangan mo na ng visa or i-avail mo. Kailangan mo daw sabihin yon, hindi yun naka-broadcast. So bukas pagdating namin sa Manila, pag puno ko sa immigration, sasabihin ko i-avail ko yung balikbayan program with supporting documents dapat. So ayun kaya kanina pagdating namin dito, inagahan namin
alas 5 pa 4:59 pa yung flight namin. Umalis kami 11, 12 andito na kami. No? Sabi ko agahan para pag may problema, makakauwi pa. So yun nga no, yung nag-check-in sa amin na taga Air Canada puti. Hindi niya alam yung balikbayan program. Kailangan ko pa sa kanya explain. Tapos buti may kasama siyang Pinoy. Sinabihan siya, yeah, it's okay, ganyan. In-explain sa kanya. I-override lang nila. No? So yun ang gusto ko i-share sa inyo. Hindi alam yung balikbayan program guys. So swabe naman yung namin, yung check-in, maliban sa check-in baggage. Tapos ano pa, no? Ingat na ingat pa ako sa check-in baggage na huwag sumobra ng 50 pounds. So may pansukat kami. Hindi naman accurate yun So ang sukat ko nga doon 48, no? 48, 49. Pero pagdating dito 46, 47. Pwede pa sanang saksakan, no? May tinanggal tuloy akong 3-4 na delata kasi akala ko eksaktong 50. Sabi ko hindi pwede eksaktong 50 pounds kasi baka mamaya yung timbangan nila, no, iba yung baka mabigat ang nila, no. Ayoko magbayad ng extra luggage, mahal. So na-check-in na namin yung dalawang baggage. Nakita ngayon nung check-in counter yung carry-on ko. Isang may roller, may gulong, tsaka isang duffel bag. Sabi, sir, you wanna check that duffel bag kasi mukha daw malaki. Sabi ko, no, I'll carry it. It needs to fit dun sa box nila. Meron silang sukatan ng box. Nakakainis, ang liit-liit ng sukatan nila. No? Sa ibang airlines, pasok na to sa sa carry-on pero sa kanila, kailangan sumakto. Ang liit-liit ng sukatan. So, yung duffel bag, kumasya kasi siniksik ko Flexible siya Ang hindi kumasya, yung hard case na carry-on bag. Sabi, kailangan daw i-check-in. So, chinek-in ko na. Tapos, free of charge. Buti naman free of charge. Tsaka buti naman wala namang valuables doon. Damit lang ni AJ nandun. Kasi, nailak ko pero hindi ko iniba yung combination Pero wala naman silang mananakaw doon kasi damit lang yun ni AJ. Anyway, ayun na. Tapos pagkatapos nung check-in, doon na kami sa TSA, no? Siyempre doon kinakabahan ako sa TSA. Kanina sinasabi ako si AJ kasi siya nag-pack ng laptop bag niya Sabi ko, make sure that there's nothing illegal in that bag. Hindi ko chinek yung laptop bag niya Sabi ko, make sure na walang ammo dyan, walang bala, tsaka or walang knife. Yan daw. Ayoko magkamali, no? So, pag check-in namin doon, tinitingnan ng babae yung mukha namin. Ako muna. Okay. Tapos pagdating kay AJ, natagalan sila kasi si AJ, teenager Nag-iiba na yung itsura no? Tapos, ang kapal pa ng buhok ngayon. By the way, sa Pilipinas kami magpapagupit ng buhok. I-video ko yun. Bakit? Kasi si AJ, ever since pinanganak, hindi yan nagpagupit sa barbero. Ako nagupit dyan. So 12 years. Sabi ko, what? 12 years? Magti-13 na pala siya. 13 years. Ako lang nagupit sa kanya. Ako din. Ever since nasa Amerika ako lang nagugupit. Last time yata ako nagpagupit nung 2016. Nung umuwi kami sa Pilipinas noong 2016. Sa palengke pa yun Sa palengke ng Tatalon. Sabi ko kay AJ, para tayo mayaman pagdating na sa Pilipinas. Kasi mura lang ang haircut. Mura lang ang haircut. Naalala ko nung bago kami umalis sa Pilipinas, paalis na kami nun sa Lucena. Meron akong suking barbero dyan sa Quezon Avenue sa Lucena. Ang singil sa gupit is 50 pesos. Nung nagpagupit ako sa kanya, binigyan ko siya 150. Nagulat siya. Sobra to. Sabi ko, paalis na ako papunta na ako sa Amerika Yun na lang talaga pera ko. Wala naman talaga ako. Pero natuwa siya doon, 150. Hindi ko makalimutan yun. $3 natuwa na siya kasi extra yun Hindi yan na kailangan maggupit ng 3 tao. Ako naman, wala na ako talaga maibibigay. Yun na lang talaga. Wala din naman kami. Anyway, so yun lang guys, no. Shinare ko lang sa inyo adventure namin, pre-flight stress. Grabe. And ngayong naka-check-in na kami at lampas na kami ng security ng TSA,
waiting na lang sa flight, pwede ka na talaga makahinga. Yun lang yun ang obstacle. And na-mention ko naman sa inyo, no, kahit ilang beses na ako nagpa-fly, I still hate flying. Hindi ako, mas gusto kong mag-drive eh. No? Kung pwede lang mag-drive, magdadrive ako, kaso tawid dagat to. Tsaka, by the way, ito palang flight namin, Air Canada. First time ko rin sumakay sa Air Canada. Usually, ang nasakyan ko na dito, Singapore Airlines, Japan, JAL, Nippon, mga ganun. United. Pero ito, first time namin sa Air Canada. Tapos, mag-stop over kami. Sabi ko kanina mag-stop over kami sa Vancouver. We're gonna go where people hates us. Galit sa Amerikano yung mga Canadians eh. Anyway, so ang alis namin dito 4:59, alas 5. Dadating kami ng Vancouver ng 7:30. Tapos susunod na alis namin 1:30 na ng madaling araw. Tapos dating namin sa Manila alas 6 ng umaga ng Sabado. So technically 2 days lang, pero magiging 3 days kasi advance ang Philippines ng isang araw eh. Pero 2 full days ng biyahe lang to. Pero advance nga kayo dyan sa Pilipinas ng ano. Tapos isa pa pala, no, yung health reason. Sabi ko sa inyo, nagkasakit kami last week, na peste kami. Ako nga ngayon may konti pang ubo eh. Nag-antibiotic na ako. Nag-antibiotic na ako. Pero okay na. So, pero if you look at it positively, buti na lang last week kami nagkasakit. Last week ako nagkasakit. Hindi ngayong week. Kasi alam ko yung feeling na bumabiyahe ng may sakit. Grabing parusa yun. No? And pasalamat ako, wala na rin mga COVID restrictions, bullshit. Wala na. Naalala ko nung bumiyahe ako noon papuntang Arkansas nung 2021 ata. Hindi, 2021. Grabe, kailangan nakamask ka sa aeroplano, tapos nag-allergy ako at that time. Grabe yung pollen eh. Hirap na hirap ako huminga nun. Anyway, ayan, hindi pa rin ako excited eh. Ang tawag dito, kinokontrol ko yung emotions ko. I don't know, siguro pag nakita na kami ng pamilya ko sa Pilipinas, lalo na yung mami ko tsaka yung mga kapatid ko, siguro matutuwa na ako ano pa rin ako alert and I don't know, naka-neutral lang ako, ang tawag doon, autopilot, naka-autopilot mode lang ako ngayon kasi may kasama akong bata. And thankful na din pala ako na si AJ malaki na, 12 years old na siya. Nung unang biyahe namin papunta dito sa Amerika, ang kasama ko yung dalawa niyang kuya. Nauna yung misis ko, tapos ako dalawang bata, 7 at saka 6 years old. 6 years lang si JM noon, yung time na yon, no? 7 si Tantan, 6 si So pag may kasama kang ganong kaliliit na bata, grabe alagain. Papakainin mo, magtutoothbrush sa eroplano tapos dudumi sa eroplano, kasama ka palagi. Kaya nung pagdating namin a few days after kung lumanding nun, nagkasakit ako bumagsak talaga yung katawan ko sa pagod tsaka puyat tsaka stress. Pagdating pa namin sa immigration sa LA, sila Tantan kasi ang lilikot, hinahawakan yung counter ng immigration, no? Sabi nung TSA, immigration officer, if he touch that, I'm gonna be upset. Nakakatakot. Sabi ko, pucha, baka mapauwiin kami sa Pilipinas. Anyway, yun nga, yung stress lang. Pero at least, iba na talaga pag malaki na yung mga bata. Maalwan na. Madali na magbiyahe. Yan. So, paita ko lang. Ito, mag-upload ako ng mga videos update para diretso na, wala nang edit, diretso na. So, yung IAH, George Bush Intercontinental Airport, Air Canada.
Ito yung counter. Waiting. Ito dito. Ito intayan. Daming ginagawa dito sa airport. Expansion. What? I can hear you. Okay. So next update ko sa inyo pag nasa Vancouver kami. First time namin sa Canada. Kahit hindi kami lalabas ng airport, makasinghot man lang ng hanging Canada. That's it guys. Thanks for watching. Bye.